LDR din kasi ako eh. Okay. LDR lang din ako eh. LDR din po yung relationship na meron ako is ang karelasyon ko is isang OFW. 2 years mahigit na kami, 28 months if I'm not mistaken. So it means 2 years and 4 months. Ito lang masasabi ko sa LDR. Hindi lahat ng tao para sa LDR. Yes. At isa sa pinaka problema kapag LDR is yung tipo ba na kahit papano mag-aaway kayong dalawa pero wala kang magagawa kasi nasa malayo siya. Yung tipo bang minsan gusto mong ayusin yung problema pero lumalaki, it is because hindi kayo magkaintindihan. Maybe because of your pride, maybe sa ego niya, sa pride niya. Pero yan yung isa sa pinakamalaking problema sa LDR. Instead na mas madaling maayos yung problema kasi maliit lang yung problema. Minsan lumalaki kasi magkalayo kayong dalawa. Kasi pansinin nyo, I don't know if nasubukan ninyo na magkarelasyon ng katabi ninyo. Kapag may mga tampuhan na maliliit or malaki man yung problema, kahit hindi ka magsalita, iyakapin mo lang siya. Minsan nagiging okay kayong dalawa. Because meron tayong tinatawag na mga hormones or neurochemicals na kapag niyakap natin yung isang tao, parang nagiging okay tayo. Na kahit hindi ka magsalita, nagiging okay tayo. Yun ang disadvantage ng LDR. Yun ang pinakamalaking disadvantage niya. Madali po na i-handle ang relationship ng isang LDR pag okay kayo. Pero isa sa pinakamahirap na pwede nyong pagdaanan is kapag nagka-problema kayo, ano yung gagawin ninyo? Even though na malayo kayo sa bawat isa. Sa isang LDR, pag may tampuhan, mas mabuting manahimik ang isa at magkababa talaga. The biggest problem here is that sometimes we don't see our partner as partner. Pag nagkamali sila, pag nagawa silang mali, we see them as kaaway. And how you will give in if yung partner mo, tinitingnan mo as kaaway? Tingnan nyo ba? Di ba tumataas yung pride natin, yung ego natin, kapag may kaaway tayo? Ayaw nating magpatalo. And that's the biggest problem. If we see our partner as kaaway, instead na, oops, ang kaaway natin is yung problema. Madali itong sabihin pero napakahirap gawin. That if sana kapag nag-aaway yung dalawang taong nagmamahalan, they do not see themselves as kaaway. But instead, ang kaaway talaga nila is yung problemang kinakaharap nila. If talagang mahal nila yung bawat isa. Kasi kapag tingnan nila yung bawat isa, ako kaaway ko siya, siya kaaway na ako. So, walang magbibigay, walang magpapakumbaba. It is because kaaway ko siya, I want to win. But by the end of the day, if you love that person, sometimes you just need to listen. Sometimes you just need to what? Don't talk, sit, and wait. Pero dahil yun na, we see them as kaaway, mas lumalaki yung problema. Kaya nga saludo ako dun sa mga mag-asawa, mag-jowa, may karelasyon na kapag nag-aaway sila, sasabihin nila, okay, mamaya na tayo. Mag-usap. Palamigin muna natin yung utak natin, saka tayo mag-usap. Kasi by that, makakapag-isip kayo. Kasi kapag sa init ng ulo, dinadaan ang usapan, delikado, baka maghihiwalay kayo. Sana, if nagdadaanan ninyo, na mag-aaway kayo ng jowa mo, ng asawa mo, ulitin ko, hindi to madaling gawin. But it's another perspective, malay nyo, pwede nyong gamitin. Na kapag nag-aaway kayo, you don't see them as problem. Pero may mga exception. Lalong-lalo na kapag sobrang laki na yung problemang ginawa niya. May mga exception pa rin naman sa rule. Pero yung mga bagay naman ganito na gusto nyo talagang ayusin kasi mahal nyo naman yung bawat isa, see them as your partner. See them as your kaibigan. See them as your kakampi na solusyonan yung problemang hinakaharap ninyo because the problem is yung problemang kinakaharap ninyo. Hindi nyo sila kaaway. Kakampi nyo sila. Hindi yan madaling gawin. It's not easy to do that because
Kahit ako, dati hindi ko yan ginagawa. Pero ngayon tanungin mo jowa ko, 'pag nagagalit yan siya, okey, hayaan lang, sige, hayaan na lang. Then mamaya tatahimik, then mamaya magugulat ka na lang na 'pag hindi ka nagsasalita, hindi ka tumatawag, then magcha-chat yan siya ng napakarami. Because she realized na, "Oops, parang may mali akong nagawa." Kasi kapag galit siya, galit ka, paano masosolusyunan yung problema? Wala. It's not easy, to be honest. Hindi siya madali. Pero 'pag yung partner niyo ganyan, na willing magpakumbaba, masuwerte kayo. Kasi hindi basta-basta ganyan. Hindi basta-basta. I'm not saying na masuwerte yung jowa ko. Pero I'm training my mind na to the point na kapag nag-away kami, hindi ako magsasalita. Or kung magsasalita man ako, gagawin ko muna is magpapatawa ako. Yung tipo bang dapat kilala nyo kasi yung taong mahal nyo eh. Ito lang yung masasabi ko ha, lalaki man o babae, kung maldita o maldito kayo, huwag nyong pasobrahan. Hindi porket nagpapakumbaba yung taong mahal ninyo, aabusuhin nyo sila. Kasi bawat tao may hangganan ng pasensya. Huwag nyo po silang abusuhin. Kasi hindi lahat ng tao or lahat naman tayo kahit papano, yung pasensya may limitasyon. So kung maldita ka man, kung ganito maldito ka man, or yung tipo bang gusto mo parang ikaw yung nasusunod kasi alam mong maiintindihan ka ng partner mo, ops, kalma lang. Tandaan mo sana, may limitasyon ang pasensya. Willing silang magpasensya kasi mahal ka niya. Pero wag mo namang abusuhin yung pasensya niya. Kasi baka pag naubos yung pasensya niya, makikita mo yung Draculang pagkatao niya. So sa mga maldito, maldita, or yung tipo bang kahit papaano parang wala nang pakialam kasi, mahal ako ng jowa ko, kaya okay lang ako. No. If mapagpasensya siya, wag mong abusuhin. Kasi baka magsisi ka. To be honest,